Nung bata pa ako may nakita akong lumang picture ng bahay namin. Doon sa picture may nakatayo sa likod ng bahay. Hindi ko alam kung sinong kumuha noon pero malinaw na may anino ng tao sa likod ng bahay namin. Pinakita ko yon kay mama, sabi niya ay hindi raw nila kilala kung sino yung tao na yon. Pero sa pagkakaalala daw niya ay wala raw tao sa likod ng bahay noong kunan yung picture na yon. Doon nagsimula ang lahat. Doon nagsimula ang pagkakaroon ko ng mga kakaibang karanasan sa bahay namin sa gitna ng gubat. Habang tumatanda ako ay mas dumarami yung mga nararanasan kong kababalaghan sa bahay. May isang beses na nagsusuklay ako sa harap ng salamin tapos nakita ko na may anino na nakatayo sa likuran ko. Paglingon ko ay wala naman tao. Minsan naman ay mararamdaman ko na may nakatingin sa akin pero wala naman akong makikita. Isang gabi, kumakain kami ni tita sa hapag. Nung biglang umuga yung mesa, parang may lumindol pero hindi naman. Pagkatapos noon ay may narinig kaming tumatawa na parang batang maliit. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung tawa na yon, pero sa isip ko ay yung mangkukulam ang tumawa. Matagal ko nang gustong bumalik sa ilog na malapit sa bahay namin. Doon ako madalas maglaro nung bata pa ako. Hindi ko na matandaan kung ilang taon ako noon pero siguro mga 7 or 8. Isa sa mga dahilan kung bakit gusto kong bumalik doon ay dahil sa mga karanasan ko sa ilog na yon na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan. Sabi ko sa sarili ko, kapag bumalik ako doon, ay baka sakaling mahanap ko yung mga sagot sa mga tanong ko. Pero nung bumalik ako doon, ay lalo lang akong naguluhan. Nakakatakot yung pakiramdam na naramdaman ko nang bumalik ako sa ilog. Parang may nakatingin sa akin tapos yung tubig ay gumagalaw ng pakanluran. Walang hangin pero yung tubig ay parang may humihigop sa kanya. Tapos narinig ko na naman yung tawa na narinig ko noong bata pa ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako dapat matakot. Hindi ako dapat matakot kasi baka nagpapatawa lang yung batang tinig na yon. Pero hindi ko napigilan yung sarili ko. Natakot ako at umalis agad sa ilog. May nakilala akong batang kalaro noon sa ilog. Siya yung nagsabi sa akin na may mangkukulam sa gubat. Sabi niya, nakita raw niya na may taong naglalakad sa hangin. Sabi ko, baka naman nagbibiro lang siya. Pero sabi niya, totoo raw yon. Kaya nga raw niya ako sinamahan sa paglalakad sa gubat. Kasi gusto niyang ipakita sa akin yung taong naglalakad sa hangin. Sabi ko sa kanya, baka naman pagalitan kami ng mga magulang namin kapag nalaman nilang nagpunta tayo sa gubat. Sabi niya, hindi raw malalaman ng mga magulang namin. Kaming dalawa lang daw ang makakaalam. Sabi ko, baka may ahas o mabangis na hayop sa gubat. Baka kagatin kami at mamatay. Sabi niya, hindi raw kami dapat matakot sa mga hayop sa gubat. Ang dapat daw naming katakutan ay yung mangkukulam na naglalakad sa hangin. Hindi ko alam kung bakit, pero naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na makakakita kami ng taong naglalakad sa hangin. Nung makita ko yon, ay hindi ko alam ang gagawin ko. Malayo pa kami sa taong yon, pero kitang-kita ko na parang siyang naglalakad sa hangin. Hindi ko maaninag yung itsura niya kasi parang malabo yung katawan niya. Parang yung nakikita mo kapag sobrang init ng araw. Parang na hindi mo mawari kung ano ba talaga. Sabi ko sa kalaro ko, umalis na kami. Natatakot na ako. Sabi niya, wag daw akong matakot. Hindi naman daw kami nakikita ng taong yon. Pero sabi ko, umalis na kami. Natatakot na talaga ako. Tumakbo ako, pero nung lingunin ko yung kalaro ko, ay wala na siya. Naiwan ako sa gitna ng gubat. Mag-isa, natatakot at nanginginig. Hindi ko alam kung saan ako dadaan para makalabas doon. Pero sinundan ko na lang yung mga yapak ko sa lupa. Nung makalabas ako sa gubat, ay tumakbo ako ng napakabilis. Hindi ko na nilingon yung ilog. Hindi ko na nilingon yung gubat.
Tumakbo lang ako ng tumakbo. Hindi ko na nakita yung kalaro ko na yon. Hindi ko na rin maalala yung pangalan niya. Basta ang alam ko ay iniwan niya ako sa gubat. Yung taong naglalakad sa hangin, yung mangkukulam na nakita namin ay nagpakita rin sa akin nung tumanda na ako. Sa sobrang dami ng kababalaghan na naranasan ko sa bahay namin sa gitna ng gubat, ay nagdesisyon ako na umalis na lang. Sabi ko kapag tumira ako sa ibang lugar ay baka sakaling hindi na ako gambalain ng mangkukulam. Pero nagkamali ako. Nung maging fake ako ay may nakita akong laruan sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung paano napunta doon yung laruan na yon. Pero naalala ko na yung laruan na yon ay pag-aari ng kalaro ko na nakita kong huling kasama ng mangkukulam. Hindi ko na lang pinansin yon. Pero nung lumipat na ako sa bahay ng kaibigan ko, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Pinagtakpan ko na lang yon, pero nung lumipat ako ng bahay, ay nakita ko na naman yung laruan sa ilalim ng kama. Paulit-ulit na nangyayari yon. Sa tuwing lilipat ako ng bahay, ay lagi kong makikita yung laruan na yon sa ilalim ng kama. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin nun, pero natatakot ako. Natatakot ako na baka sinusundan pa rin ako ng mangkukulam. Hindi ko alam kung anong nangyari sa kalaro ko na yon, pero sa tingin ko ay may masamang ginawa sa kanya yung mangkukulam. Hindi ko alam kung bakit ako ang piniling gambalain ng mangkukulam na yon. Pero isa lang ang sigurado ko, habang buhay kong dadalhin yung kadilimang iniwan niya sa pagkatao ko. Kilala niyo ba si Lolo Goryo? Hindi niyo siya kilala pero sigurado akong kilala niyo yung mga taong katulad niya. Yung mga lolo na kahit sa bahay lang ay hindi nagbubukas ng ilaw. Yung mga lolo na kahit sa gabi ay nakaupo lang sa madilim na sala at nakatingin sa kawalan. Yung mga lolo na may mga tinatagong lumang journal na punong-puno ng mga kwento ng digmaan at kung paano nila nakaligtas sa mga kalaban. Yung mga lolo na ayaw magpatay ng ilaw sa gabi dahil takot sa dilim, isa si Lolo Goryo sa mga ganoong lolo. Isa siyang war veteran na nakalaban sa mga Hapon at Amerikano. Nung mamatay si Lolo Goryo, ay ako ang pinagbilinan niya ng isang kubo sa gitna ng gubat. Apo kasi ako sa tuhod ni Lolo na may hilig sa history at pagsusulat. Kaya siguro ako ang pinagbilinan niya ng kubo na yon. Nung una kong makita yung kubo ay nagulat ako dahil ang daming ilaw. May mga bumbilya, lampara, sulo, kandila at kung ano-ano pang ilaw. Lahat yon ay sabay-sabay na nakasindi. Sabi ng mga kapitbahay ni Lolo ay takot na takot daw ito sa dilim. Kaya kahit sa gabi ay dapat maliwanag ang kubo niya. Nagulat ako dahil sa pagkakaalam ko ay matapang si Lolo. Nakipaglaban siya sa mga Hapon at Amerikano tapos takot pala siya sa dilim. Nalaman ko rin na may kinatatakutan si Lolo na tinatawag niyang mangkukulam. Ayon sa mga kapitbahay, ay ito raw yung nilalang na nagbigay ng sumpa sa mga sundalo na nagtatago sa kubo ni Lolo. Pinagkakasakit at pinagmamalas daw nito ang mga sundalo. Kaya si Lolo ay palaging may nakasinding ilaw sa kubo dahil natatakot siya na baka ang mangkukulam na yon ay bumalik pa at paglaruan siya. Noong unang marinig ko yung kwento na yon ay natawa ako. Kasi naman ang tanda na ni Lolo tapos naniniwala pa siya sa mangkukulam. Nung minsang magbakasyon ako doon sa kubo, ay doon ko nalaman na hindi lang pala kwentong kutsero ang lahat. Undas noon, kaya naisip ko na doon maglagi sa kubo ni Lolo. Pagdating ko doon ay naglinis muna ako. Tapos ay nakita ko yung mga lumang journal ni Lolo. Natuwa ako kasi mahilig ako sa mga lumang kwento. Binasa ko yung mga journal ni Lolo. Nakakatuwa kasi ang daming kwento ni Lolo, mga karanasan niya sa digmaan, mga babaeng minahal niya, mga kalokohan ng mga kasamahan niyang sundalo.
Pero ang pinakagusto kong kwento ay yung tungkol sa mangkukulam. Ayon sa kwento ni Lolo ay nagtatago sa kubo na yon ang mga sundalo. Dahil sa sobrang dilim ng kubo ay hindi sila natutunton ng mga hapon. Subalit dahil sa sobrang dilim ay napaglaruan naman sila ng isang mangkukulam. Kaya napilitan silang magbukas ng ilaw kahit konti. Sa ilalim lang daw ng isang kandila ay nakakulong ang mga sundalo sa kubo na yon. Doon ko naisip na baka kaya takot sa dilim si Lolo ay dahil sa trauma niya sa digmaan. Kapag pinatay kasi ang ilaw, ay naaalala niya yung mga hapon. Kaya kahit sa pagtulog ay may ilaw. Habang binabasa ko yung mga journal ni Lolo, ay may nararamdaman akong malamig na hangin na umiikot sa buong kubo. Nakasindi yung mga ilaw, pero ramdam ko na may nakatingin sa akin. Naisip ko na baka yun din ang nararamdaman ni Lolo, kaya takot na takot siya sa dilim. Pero ako kahit may ilaw, ay natatakot ako. Parang may nagmamasid sa akin. Hindi naman ako natulog doon. Nagbasa lang ako ng mga journal ni Lolo. Tapos ay umalis din. Pero tuwing naaalala ko yung kubo, ay hindi ko maiwasang maisip na may nakatingin sa akin habang binabasa ko yung mga journal ni Lolo. Tapos nangyari yung bagyo. Nasa bahay ako noon nung marinig ko sa radyo na may paparating na bagyo. Naalala ko yung mga kapitbahay ni Lolo. Alam kong mahina pa rin ang signal ng telepono doon sa kubo. Kaya hindi sila makakatanggap ng babala tungkol sa bagyo. Kaya bago pa man maglandfall yung bagyo, ay nagpunta na ako doon para balaan sila. Nung makauwi ako sa kubo ay doon ko naranasan yung bangungot na pinagdaanan ni Lolo. Malakas yung bagyo, ang lakas ng ulan at hangin. Nakakatakot. Kasi parang tatangayin yung buong kubo. Tapos biglang nawalan ng kuryente. Pinatay ng bagyo ang lahat ng ilaw sa kubo. Napatayo ako at kinabahan. Ramdam ko na may nakatingin sa akin. Parang may mga matang nagmamasid sa bawat galaw ko. Tumayo ako at sinindihan yung mga sulo na nakapalibot sa kubo. Pero hindi sapat yung liwanag noon. Ramdam ko pa rin yung mga matang nakatingin sa akin. Sinindihan ko yung mga lumang ilawan ni Lolo. Pero hindi pa rin sapat. Sinindihan ko yung mga kandila. Pero kahit na ang dami ng nakasinding ilaw sa kubo, ay nararamdaman ko pa rin yung mga matang nakatingin sa akin. Naisip ko yung kwento ni Lolo tungkol sa mangkukulam. Totoo pala yon. Totoo yung nilalang na naglaro sa mga sundalo. At ngayon ay ako ang pinaglalaruan niya. Tumayo ako sa gitna ng kubo at sumigaw. Sabi ko hindi ako natatakot. Sabi ko hindi ko papatayin ang mga ilaw kahit pa magdamag na nakasindi ang mga ito. Ilang oras akong nakatayo sa gitna ng kubo. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umupo. Hindi ako humiga. Hindi ako kumurap. Nakiramdam lang ako. Nakiramdam sa mga matang nakatingin sa akin. Nakiramdam sa malamig na hangin na umiikot sa kubo. Nakiramdam sa mga boses na bumubulong sa tenga ko. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatayo lang doon. Pero nung bumalik yung kuryente, ay saka lang ako nakagalaw. Nawala yung mga matang nakatingin sa akin. Nawala yung mga boses. Nawala yung malamig na hangin. Nung makauwi ako sa bahay ay saka ko lang naisip na buti na lang at may mga nakahandang ilaw si Lolo sa kubo. Kung hindi ay baka ako rin ay napaglaruan ng mangkukulam na yon, katulad ng mga sundalo na nagtatago sa kubo. Kaya pala takot sa dilim si Lolo. Kaya pala kahit sa pagtulog ay may ilaw. Dahil alam niya na sa oras na mawala ang liwanag ay lalabas ang mangkukulam na yon. Ako nga pala si Rolly. Isa akong estudyante na nakatira sa isang dormitoryo sa kolehiyo na pinasukan ko. May gusto sana akong i-share sa inyo na kwento na narinig ko mula sa isang kakilala. Hindi ko alam kung totoo ba ito o gawa-gawa lang, pero sana magustuhan nyo. May isang kwarto sa dorm na ito na hindi na pinapaupahan.
Abandonado na yung kwarto na yon dahil may nangyari daw na hindi maganda doon. May tumira daw kasi doon na isang matandang babae na tinatawag nilang Lola Berta. Ayon sa kwento, si Lola Berta raw ay isang mangkukulam. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at kung paano nalaman ng mga tao na mangkukulam si Lola Berta. Pero sabi nila, noong tumira roon si Lola Berta ay nagkaroon ng takot at malas ang mga estudyante sa dorm na yon. May mga naririnig daw na boses na nagmumula sa kwarto ni Lola Berta. May mga nawawalan ng gamit at may mga nagkakasakit na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Ang mga alingaw-ngaw na yon ay sinusuportahan pa ng mga kwento ng mga nakakatanda na nakasama ni Lola Berta sa dorm na yon. Sabi nila, kapag daw tinignan mo si Lola Berta ay makikita mo na hindi pantay ang mga mata niya. Yung isa raw ay kulay itim na para bang mata ng isang demonyo. Marami pang ibang kwento tungkol kay Lola Berta at dahil sa mga kwento na yon ay na-curious kami ng kaibigan kong si Renz. Gusto naming malaman kung totoo ba yung mga kwento tungkol kay Lola Berta. Naghanap kami ng mga pwedeng makausap na nakasama ni Lola Berta sa dorm pero wala kaming nakita. Siguro ay patay na sila o kaya ay nasa ibang lugar na. Pero hindi kami sumuko hanggang sa makahanap kami ng isang lumang anting-anting na laging nakaturo sa abandonadong bahagi ng dorm. Yung anting-anting na yon ay isang lumang rosaryo na nakasabit sa isang pako. Sabi ng may-ari ng dorm, yung rosaryo raw na yon ay galing pa sa lola niya. Hindi raw niya yon inaalis sa pader dahil yun daw ang nagsisilbing proteksyon ng dorm laban sa mga masasamang elemento. Doon kami nakaisip ng plano ni Renz. Sabi ko sa kanya, kung totoo yung sinasabi ng may-ari ng dorm, ay baka may natitira pang bakas si Lola Berta sa kwarto niya. Baka kaya nakaturo ron yung rosaryo ay dahil may itinatago pa roon na masamang elemento. Naging interesado si Renz sa sinabi ko. Kaya isang gabi ay nagplano kaming pumasok sa kwarto ni Lola Berta. Hindi naman nakalock yung pinto, kaya madali lang kaming nakapasok. Pagpasok namin ay wala kaming nakita, malinis yung kwarto at walang kahit anong gamit. Para kaming tanga ni Renz na nakatayo lang doon at nag-aabang ng kung anuman. Nung wala kaming narinig o nakita ay naisip namin na baka gawa-gawa lang talaga yung mga kwento tungkol kay Lola Berta. Pauwi na sana kami nang biglang may narinig kaming boses na nagmumula sa kabilang kwarto. Parang may nagdarasal. Hindi namin maintindihan kung ano yung sinasabi niya dahil hindi naman Tagalog o kaya ay English yung salita niya. Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ng loob ang pumasok sa amin ni Renz. Pero imbis na umalis na kami ay lumapit pa kami sa pader para pakinggan yung boses na nagdarasal. Habang tumatagal ay palakas ng palakas yung boses na yon. At doon ko napansin na yung rosaryo na nakasabit sa pader ay unti-unting umikot. Nakaturo na naman ito sa kabilang kwarto. Doon na ako kinabahan. Hinila ko na si Renz para lumabas na sa kwarto. Pero bago pa kami makalabas ay nakita namin na may anino na naglalakad papunta sa direksyon namin. Hindi ko na hinintay na makita kung sino yung may-ari ng anino. Tumakbo na kami palabas ng kwarto. Nung makarating kami sa pinto ng dorm ay napahinto ako dahil wala na si Renz sa tabi ko. Paglingon ko ay nakita ko siya na nakadapa sa sahig, natapilok siya sa tsinelas niya. Dali-dali akong bumalik sa kanya para tulungan siyang makatayo. Pero bago ko pa siya marating, ay nakita ko na may paparating na matandang babae galing sa kwarto ni Lola Berta. Hindi ko maipaliwanag yung itsura niya, pero masasabi ko na hindi maganda si Lola Berta. Yung mga mata niya ay kulay itim at yung mukha niya ay punong-puno ng galit. Nakatingin siya sa akin at doon ko naramdaman na para bang binabasa niya yung buong pagkatao ko. Nung makalapit ako kay Renz ay hinila ko siya at tumakbo na kami palabas ng dorm. Hindi na kami lumingon pa. Doon na natapos yung karanasan namin kay Lola Berta. Hindi ko alam kung ano ang dahilan at bakit nagparamdam pa sa amin si Lola Berta. Pero may hinala ako.
Sa mga kwento kasi ng mga nakakatanda ay isang masamang tao si Lola Berta. Pero sa nakita ko ay hindi lang siya isang masamang tao. Isa siyang biktima ng trahedya. Malamang ay may nangyari sa kanya na hindi maganda, kaya ganoon na lang ang galit na naramdaman ko sa kanya. Siguro ay may nagkamali sa kanya at naghahangad siya ng hustisya, kaya nag-iwan siya ng sumpa sa mga tao sa dorm na yon. May nahanap akong lumang piraso ng papel na nagbigay sa akin ng impormasyon tungkol sa pamilya ko at kay Lola Berta. Hindi ko na lang babanggitin kung ano yon, pero ang masasabi ko lang ay ako pala ay apo ng mga tao na nagkamali kay Lola Berta. Siguro ay naramdaman niya yon nung pumasok kami sa kwarto niya. Kaya nagparamdam siya sa amin. Si Renz ay nagkasakit at namatay ilang buwan matapos ang karanasan namin kay Lola Berta. Ako naman ay nagpatuloy sa buhay at hindi na nakaranas ng kahit anong kababalaghan. Siguro ay sapat na kay Lola Berta na malaman ko ang kwento niya at ipasa yon sa mga bagong estudyante na tumitira sa dorm na yon. Hello, ako po si Gio. May gusto sana akong i-share sa inyo na kwento. Kwento ito ng isang kaibigan na sa kasamaang palad ay hindi na natin makakasama. May kinalaman kasi ito sa pagkawala niya at ng ilan pa naming kaibigan. Sana ay mapakinggan ninyo hanggang sa dulo. May isang burol dito sa amin na hindi gaanong pinupuntahan ng mga tao. Hindi kasi ito tulad ng ibang burol na may magandang tanawin o kaya naman ay may mga magagandang lugar na pwedeng pasyalan. Hindi ko na lang babanggitin kung ano ang pangalan ng burol na ito dahil baka may mga magpunta pa roon at maulit ang nangyari sa mga kaibigan ko. Ang burol na iyon ay may mga kababalaghan daw na nangyayari. May mga nakakakita ng mga multo, mga kakaibang nilalang at kung ano-ano pa. May mga tao na nagpunta roon para mag-hiking pero pagbalik sa bayan ay nagkasakit. May mga nawawala at hindi na natagpuan. Ang sabi ng mga matatanda ay may nagbabantay daw sa burol na iyon. Isang makapangyarihang nilalang na hindi gusto ang mga dayo. May mga kaibigan ako na nag-aaral sa isang universidad sa Maynila. Mga environmentalist sila. Sabi nila, may isang estudyante raw ang nagpunta sa burol na iyon at nakarinig ng mga bulong mula sa gubat. Sinulat niya sa diary niya ang lahat ng narinig niya. Kaya lang ay hindi niya natapos ang pagdodokumento dahil nawawala ang diary niya. Ang sabi ng mga kaibigan ko ay gusto nilang mahanap ang diary na iyon. Gusto nilang marinig ang mga bulong na narinig ng estudyante at malaman kung saan nanggagaling ang mga iyon. Ang sabi ko ay hindi magandang ideya ang naisip nila. Pero mapilit sila kaya wala akong nagawa. Sabi nila ay magdadala sila ng mga anting-anting para hindi sila mapahamak. May mga kilala raw silang albularyo na magbibigay sa kanila ng proteksyon. Nung araw na aalis na sila ay nagpaalam sa akin si Tony. Siya yung leader ng grupo. Sabi niya ay babalik din sila agad kapag nahanap na nila yung diary at nalaman kung saan nanggagaling yung mga bulong. Magdadala raw sila ng satellite phone para makatawag agad ng saklolo kung sakaling may mangyari sa kanila. Nagkampo sila sa isang maliit na kubo sa paanan ng burol. Doon sila natulog. Habang nagkakape ay nagbasa sila ng diary. May kopya pala sila ng ilang pahina ng diary na hinahanap nila. Ayon sa diary, may mga bulong na nagmumula sa gubat. Mga bulong na nagsasabi ng mga sikreto ng kung sino mang nakikinig. May mga anino rin na naglalakad sa mga puno. Mga anino na walang katawan. Sabi ko sa kanila na baka naman nag-iilusyon lang yung estudyante na sumulat ng diary. Pero sabi nila, hindi raw nag-iilusyon yung estudyante. Dahil may mga kasama raw ito na nakarinig din ng mga bulong at nakakita ng mga anino. Hindi lang daw ito natapos yung pagdodokumento dahil nawawala yung diary. Kinagabihan ay nagulat ako nung magising si Tony.
Tinanong ko siya kung anong problema. Sabi niya ay may naririnig daw siyang mga bulong mula sa gubat. Nanginginig yung boses niya habang sinasabi sa akin na naririnig daw niya yung mga bulong. Sabi ko ay wala akong naririnig. Pero sabi niya ay makinig daw ako ng mabuti. Nakinig ako. Pero wala talaga akong narinig. Kinaumagahan ay nagpunta kami sa tuktok ng burol. Nung pababa na kami ay may nakita kaming mga simbolo sa lupa, parang mga simbolo na bahagi ng isang ritual. Sabi ko kay Tony ay umalis na kami, pero sabi niya ay pabalik na raw kami sa kampo. Kaya hinayaan ko na lang siya. Pagbalik namin sa kampo ay hindi namin nakita yung isa sa mga lokal na guide namin. Ang pangalan niya ay Lando. Ang sabi ng iba pa naming kasama ay baka raw umuwi muna sa kanila. Pero sabi ni Tony ay hindi raw aalis si Lando nang hindi nagpapaalam sa kanila. Bago kami matulog ay napansin ko na nawawala yung mga anting-anting na dala ng mga kaibigan ko. Sabi nila ay hindi nila alam kung saan napunta. Hinanap namin pero hindi namin nakita. Kinabukasan ay hinanap namin si Lando. Naghiwa-hiwalay kami para mas mabilis siyang mahanap. Nakita namin yung isang kubo na may altar sa gitna. May mga simbolo sa paligid ng altar at may mga effigy ng tao na nakatayo sa altar. Nung makita yun ni Tony, ay nagaya na siyang bumalik sa kampo. Sabi niya ay tatawag na lang daw kami ng saklolo gamit yung satellite phone nila. Nagdududa na raw siya na may mangkukulam na nakatira sa burol na iyon. At ayaw na niyang malaman kung ano pa ang ginagawa ng mangkukulam na iyon. Habang hinihintay namin yung rescue ay isa-isa na nawawala yung mga kasama namin. Mayaalis lang na iihi pero hindi na bumabalik. Si Tony ay nag-aalala na dahil hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Sabi ko ay umalis na kami pero sabi niya ay hintayin na lang daw namin yung rescue. Nung ako na lang at si Tony ang natira, ay nag-aya na siyang bumaba. Pero nung naglalakad na kami ay nahulog siya sa isang bangin. Hindi ko na siya nakita. Ako na lang ang natira. Naglakad ako pababa ng burol, pero sa kalagitnaan ng paglalakad ko ay nawalan ako ng malay. Nagising ako sa isang madilim na lugar. Hindi ko alam kung saan ako naroon. Pero naririnig ko yung mga bulong na sinasabi ni Tony. Mga bulong na nagsasabi ng mga sikreto namin. Naririnig ko yung mga boses ng mga kaibigan ko. Lahat sila ay naririnig ko. Lahat sila ay nagsasabi ng mga sikreto nila. Nakita ko yung isang nilalang na naglalakad sa ulap ng usok. Hindi ko alam kung ano siya, pero ang sabi ni Tony ay isang makapangyarihang mangkukulam ang nagbabantay sa burol na iyon. Siguro ay siya na ngayon. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa gubat. Ang natatandaan ko na lang ay natagpuan ako ng mga lokal na magsasaka na nakahandusay sa gilid ng kalsada. Si Tony at yung mga kasama niya ay hindi na natagpuan. Ako na lang ang natira sa kanila. Hanggang ngayon ay naririnig ko pa rin yung mga bulong mula sa burol. Pakiramdam ko ay hindi pa tapos ang bangungot na dinaranas ko. Noong nakaraang taon, may pinuntahan akong liblib na barangay dito sa Pilipinas. May kinukuha kasi akong datos para sa isang proyekto na may kinalaman sa mga sakit na dulot ng mangkukulam. Ang alam ko, isa yun sa mga barangay na may pinakamaraming kaso ng mga nabiktima ng mangkukulam. Pagdating ko doon may lumapit agad sa akin na lalaki. Siya raw ang magiging gabay ko sa buong barangay. Tawagin na lang natin siyang Kuya Lando. Sabi ni Kuya Lando, marami na raw siyang nakuhang turista na may parehas na intensyon sa akin. Kaya alam na raw niya ang mga dapat sabihin at ituro sa akin. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando, nagkwento siya tungkol sa mangkukulam na bumibiktima sa mga residente. Tawagin na lang natin siyang Aling Lita. Matanda na raw si Aling Lita pero malakas pa rin. Ang sabi ni Kuya Lando, ang ginagawa ni Aling Lita
ay kukuha ito ng kandila na may pangalan ng bibiktimahin niya. Tapos gagamitin niya yung kandila sa isang ritual na siya lang ang nakakaalam. Pagkatapos noon, magsisimula ng makaramdam ng mga hindi magandang bagay yung biktima. Sabi ni Kuya Lando, marami raw siyang kilala sa barangay na nabiktima ni Aling Lita. Karamihan sa kanila ay hindi na nakarecover pa. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando, napansin kong halos lahat ng nakakasalubong namin ay may mga sugat sa katawan. Yung iba, may mga pantal at rashes. Yung iba naman, may mga bukol at sugat na may nana. Tinanong ko si Kuya Lando kung ano ba yung nangyayari sa mga tao doon. Sabi ni Kuya Lando, lahat daw ng nakikita kong may sugat ay biktima ni Aling Lita. Yung mga may pantal at rashes daw ay mga bagong biktima. Yung mga may sugat na may nana ay matagal ng biktima ni Aling Lita. Habang naglalakad kami ni Kuya Lando ay may mga nakakausap kaming mga residente. Halos lahat sila ay pare-pareho ng kwento. Bigla na lang daw silang nagkaroon ng mga sugat na hindi nila alam kung saan nanggaling. May mga nagpapagamot na raw sa doktor, pero hindi naman daw nawawala yung mga sugat. Sabi ni Kuya Lando, ang tanging paraan lang daw para matanggal yung kulam ay ang pagsunog sa kandila na ginamit ni Aling Lita. Pero ang problema, si Aling Lita lang ang may alam kung nasaan yung kandila na yon. Kaya karamihan sa mga biktima niya ay hindi na talaga nagagamot. Nung hapon na ay niyaya na ako ni Kuya Lando na umalis. Bago kami maghiwalay ay may binigay siya sa akin. Isang itim na kandila na may nakaukit na pangalan. Sabi ni Kuya Lando, isa raw yun sa mga kandila na ginamit ni Aling Lita. Regalo na lang daw niya sa akin. Pag-uwi ko ay naisip ko na baka pwedeng ibenta ko yung kandila. Siguradong may bibili nun, lalo na at may pangalan pa. Pero bago ko pa man maisakatuparan yung balak ko ay may nangyari sa akin. Nung gabing yon ay bigla na lang akong nagkaroon ng lagnat. Nanginginig ako sa sobrang ginaw. Tapos yung mga buto ko ang sakit-sakit. Nung sumunod na araw ay hindi pa rin nawawala yung lagnat ko. Tapos nagkaroon na ako ng mga pantal sa katawan. Parang may kumakagat sa akin ng mga insekto. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Nung sumunod na araw ay nagkaroon na ng mga sugat na may nana yung mga pantal ko. Tapos yung mga buto ko, parang may tumutusok sa mga yon. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon. Hanggang sa naisip ko na baka si Aling Lita ang may kagagawan ng lahat ng yon. Siguro ay pinakulam niya ako. Nung gabing yon ay may narinig akong kumakaluskos sa labas ng bahay. Sumilip ako sa bintana at nakita ko si Aling Lita. May hawak siyang manika na may mga karayom. Tapos may sinasabi siyang mga kataga na hindi ko maintindihan. Doon ko na nakumpirma na ako nga ang pinakulam ni Aling Lita. Ang ginawa ko ay kumuha ako ng kandila na bigay sa akin ni Kuya Lando. Sinindihan ko yon at binasa yung pangalan na nakalagay doon. Paulit-ulit kong binanggit yung pangalan na yon. Habang ginagawa ko yon, ay naririnig ko na nagwawala si Aling Lita sa labas. Sumilip ako sa bintana at nakita ko na nagliliyab yung katawan niya. Tapos nagsisisigaw siya na parang nasasaktan. Nung mga oras na yon ay wala na akong pakialam sa kanya. Ang tanging nasa isip ko ay ang kaligtasan ko. Kaya paulit-ulit kong binanggit yung pangalan na nakalagay sa kandila. Hanggang sa makita ko na halos malusaw na yung katawan ni Aling Lita. Nung sumunod na araw ay nagulat na lang ako nung malaman ko na natagpo ang patay si Aling Lita sa bahay niya. Ang sabi ng mga tao ay nasunog daw ito ng buhay. Nung araw din na yon ay nawala yung lagnat ko, nawala yung mga sugat ko at yung pananakit ng mga buto ko. Umalis agad ako sa barangay na yon. Sigurado ako na si Kuya Lando at Aling Lita ay magkasabwat para biktimahin ako.
Siguro ay balak akong gawing biktima ni Aling Lita. Pero dahil sa talino at diskarte ko ay nagawa kong talunin siya. Dala ko pa rin hanggang ngayon yung kandila na yon. Paalala na totoo ang mga kwento tungkol sa mga mangkukulam at hanggat maaari ay iwasan ang pakikialam sa mga ganitong bagay. May isang albularyo na nagkwento sa akin ng isang pangyayari sa kanilang bayan. Noon daw ay may isang kakaibang insidente na nangyari sa kanila. Ang buong bayan ay nakaranas ng isang nakakapangilabot na pangyayari na hanggang ngayon ay hindi pa rin nila maipaliwanag. Ang tawag nila sa insidenteng ito ay ang babae sa hamog. Ayon sa albularyo, isang araw daw ng Nobyembre, may isang pamilya ang nagpunta sa kanya para magpatawas. Ang isa raw sa mga anak ng pamilya ay bigla na lang nagkasakit, hindi makakain, hindi makatulog at parating umiiyak. Sabi ng mga magulang, noong una ay lagnat lang daw ang nararamdaman ng bata, pero habang tumatagal ay lumalala ito. Nung tawasin niya yung bata, ay may nakita siyang babae na nakamasid sa bata. Nang tanungin niya yung mga magulang ay hindi naman daw nila kilala yung babae. Nagbigay siya ng mga dasal na kailangang gawin ng mga magulang at pinauwi na ang mga ito. Makalipas ang ilang araw ay may isa na namang pamilya ang nagpunta sa kanya. Katulad din nung naunang pamilya, may anak din daw sila na bigla na lang nagkasakit. At nung tawasin niya ay ganoon din ang nakita niya. Isang babae na nakamasid sa bata. Sinabi niya ito sa mga magulang at nagulat siya nang sabihin ng mga ito na nakikita raw ng mga bata yung babae sa hamog. Tuwing madaling araw daw ay nagigising yung mga bata at makikita nila yung babae sa labas ng bahay na nakatayo sa hamog. Nakatingin daw ito sa kanila at nakangiti. Nung marinig niya yon ay kinilabutan siya. Hindi niya alam kung ano yung sinasabi ng mga bata. Pero nagbigay siya ng mga dasal na kailangang gawin ng mga magulang at pinauwi na ang mga ito. Ilang araw pa ang lumipas at may mga tao na naman na nagpunta sa kanya para magpatawas. At gano'n na naman ang nakita niya, isang babae na nakamasid sa mga nagkasakit. Nung tanungin niya yung mga ito, ay pare-pareho lang ang sinasabi nila. Nakikita raw ng mga biktima yung babae sa hamog. Nung mga oras na yon ay kinilabutan na talaga siya. Dahil ang mga nagkakasakit at nakakakita sa babae sa hamog ay galing sa iba't ibang barangay. Ibig sabihin ay hindi ito imbento lang ng mga tao. May nakikita talaga silang babae sa hamog. Dahil dito ay kumalat na sa buong bayan ang tungkol sa babae sa hamog. Marami ang natakot, kaya naman nagdesisyon siya at ang isa pang matanda sa kanilang lugar na may alam sa mga folklore na imbestigahan ang tungkol dito. Ang matanda ay isang chronicler na nagdodokumento ng mga pangyayari sa kanilang bayan. Mayroon itong mga tala na umabot pa noong panahon ng Kastila. Nung tanungin niya ito, ay sinabi ng matanda na sa mga tala nito ay wala pang ganitong insidente ang nangyari sa kanilang bayan. Dahil dito ay nagdesisyon ang matanda na magpatawag ng binukot na makakatulong sa kanila para malaman kung ano ba talaga ang nangyayaring ito. Ayon sa albularyo, ang binukot ay isang uri ng albularyo na may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Ang binukot ay nagsagawa ng ilang mga ritual para malaman kung ano ba ang pinagmulan ng mga pangyayari. Pero sabi ng albularyo ay walang nakuhang sagot ang binukot. Maliban sa presensya ng isang bagay na hindi nito maipaliwanag, nung sabihin ito ng binukot ay lalong natakot ang mga tao sa bayan. Dahil ibig sabihin ay may kung anong bagay ang nakapaligid sa kanila na hindi nila nakikita. May isang hablonera na nagkwento sa kanya ng karanasan nito. Nakita raw ng hablonera yung babae sa hamog at dahil nga hablonera ito,
ay nahabi niya yung imahe ng babae sa hamog. Pinakita niya ito sa albularyo at sa mga tao. At nung makita nila yung habi ng hablonera, ay ganun nga ang itsura ng babae na nakikita ng mga biktima. Isang babaeng nakatayo sa gitna ng hamog, nakatingin sa kanila at nakangiti. Ang mga tao na nakakakita sa babae sa hamog ay nagkakasakit at nagkakaroon ng problema sa pag-iisip. Kaya naman, lalong natakot yung mga taong hindi pa nakakakita sa babae. Dahil ayon sa hablonera ay isang beses pa lang niyang nakita yung babae, pero naipinta na niya ito sa habi niya. Ibig sabihin ay parati na itong nakikita ng hablonera. Kumalat sa buong bayan ang takot. Maraming tao ang nagdesisyon na magbantay sa gabi at hindi matulog. Dahil ayon sa mga biktima ay tuwing madaling araw nila nakikita yung babae sa hamog. Ang iba naman ay nagdasal ng nagdasal para protektahan sila ng Panginoon sa kung anuman ang nangyayari sa kanilang bayan. Ilang araw ang lumipas at unti-unting naglaho yung mga taong nakakakita sa babae sa hamog. Ang mga pamilya nito ay nagpunta sa albularyo para magpahula kung nasaan ang kanilang mga kamag-anak. Pero wala siyang makita, parang nabura na ang mga ito sa mundo. Ang mga nawawalang tao ay iniwan ang kanilang mga gamit, pati na rin yung mga damit na suot nila nung huling makita sila. Dahil dito ay lalong natakot yung mga natitirang tao, dahil ibig sabihin ay may kumuha sa mga nawawalang tao at dinala sila kung saan. Ang hablonera na huling nakakita ng imahe ng babae sa hamog ay nawala rin. Nung puntahan nila yung bahay nito ay walang tao roon. Walang kahit anong gamit maliban sa isang habi na nakasabit sa dingding. Katulad ng naunang habi ng hablonera ay may imahe rin yung habi na naiwan nito. Pero sa pagkakataong ito ay hindi na babae sa hamog ang nakahabi roon, kundi isang madilim na mga pattern na hindi nila maintindihan. Ang mga natitirang tao ay nagpakita ng kakaibang pag-uugali. Ang iba ay nagdesisyon na umalis na sa bayan at makitira muna sa mga kamag-anak nila sa ibang bayan. Ang chronicler na nagdodokumento ng mga pangyayari ay naglaho rin. Pero sa pagkakataong ito ay may naiwan itong journal na puno ng mga detalyeng naglalarawan sa kanyang takot. Sa huli ay naubos ang mga tao sa bayan. Umalis na ang albularyo at ang chronicler, ang hablonera at ang iba pang nakakita sa babae sa hamog ay naglaho na parang bula. Ang albularyo ay umalis din sa bayan na iyon. Ang sabi niya ay hindi niya makakalimutan ang mga tao na nawala at ang misteryo ng babae sa hamog. Hanggang ngayon daw ay parating may hamog sa bayan na iyon tuwing madaling araw. Parang may hinihintay itong dumating para maging biktima. Ako po si Aling Letty. May gusto lang po akong ikwento sa inyo. Sana po ay mapakinggan ninyo, siguro ay narinig na ninyo ang tungkol sa Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Pero alam ba ninyo na may sarili ring Ati-Atihan Festival ang ibang bayan at barangay sa Aklan? Isa na doon ang Ati-Atihan sa aming barangay. Ang Ati-Atihan sa amin ay hindi kasing laki ng sa Kalibo, pero masasabi ko na masaya rin naman ito. Maraming mga laro, mga tindahan ng pagkain at kung ano-ano pa. Isa sa mga karanasan ko sa Ati-Atihan sa amin ang gusto kong ibahagi sa inyo. Hindi ko alam kung matatakot ba kayo o maaawa sa kwento ko. Basta sana ay pakinggan ninyo, single parent ako. Ako lang ang nagpalaki sa anak kong si Jomar. Noong 10 years old pa lang si Jomar ay nagkaroon ng Ati-Atihan Festival sa amin. Gustong-gusto niyang sumali sa Ati-Atihan pero ayaw ko siyang payagan dahil may narinig akong sabi-sabi na may mangkukulam daw na sumasali sa Ati-Atihan. Sabi ko kay Jomar, sa bahay na lang kami at maglalaro ng mga paborito niyang laro. Pero nagmakaawa siya sa akin. Sabi niya, lahat daw ng kaklase niya ay sasali sa Ati-Atihan.
Siya na lang daw ang hindi makakasali kapag hindi ko siya pinayagan. Dahil sa kakulitan ni Jomar ay pumayag na rin ako. Basta raw ay sa umaga lang kami makikisali sa ati-atihan. Nung araw ng ati-atihan ay halos hindi ko makilala ang barangay namin. Lahat ng bahay ay may palamuti, may mga banderitas sa kalsada at may mga nagtitinda ng pagkain sa gilid. May mga naglalako ng mga laruan at kung ano-ano pa. Ang saya ng barangay namin. Pero sa kabila ng kasiyahan ay may mga bulong-bulungan ako na naririnig. May mga tao na nagsasabi na may mangkukulam daw na nakikihalo sa mga tao. Hindi ko na lang pinansin ang mga bulong-bulungan na yon at hinayaan ko na lang si Jomar na mag-enjoy sa festival. Naglaro siya ng mga laro, kumain ng mga pagkain na tinda sa festival. Halos hindi na siya magkamayaw sa mga gusto niyang gawin. Halos maubos na yung pera ko sa pagbili ng kung ano-ano para sa kanya. Nung hapon ay sabi ko kay Jomar na umuwi na kami. Pero nagmakaawa siya na gusto pa niyang magstay hanggang sa gabi. Sabi niya, may mga magpe-perform daw na mga ati sa gabi. Pinayagan ko na lang ulit siya. Nung maggagabi na, ay naglabasan na yung mga ati na magpe-perform. May mga suot silang mga costume na gawa sa mga dahon at mga sanga ng puno. May mga pintura rin sila sa katawan. Nakakatakot yung mga itsura nila. Parang mga demonyo na galing sa impyerno. May isang lalaki na nakasuot ng itim na robe na may mga nakasulat na kakaibang simbolo ang nagpe-perform ng kakaibang sayaw. Habang nakatingin ako sa lalaki na nakasuot ng robe, ay nawala sa tabi ko si Jomar. Hinahanap ko siya sa paligid pero hindi ko siya makita. Nagtanong-tanong ako sa mga tao kung nakita ba nila yung anak ko, pero wala raw nakapansin sa kanya. Halos malagutan ako ng hininga sa kakahanap kay Jomar pero hindi ko pa rin siya makita. Hanggang sa mapadpad ako sa isang madilim na bahagi ng barangay namin. May mga tao na nagtitipon sa paligid ng isang bonfire. Sumasayaw sila sa paligid ng apoy. Nakasuot sila ng mga robe na may kakaibang simbolo. Sa gitna ng bonfire ay may malaking butas sa lupa. May mga batang lumalabas mula sa butas na yon. Isa sa mga batang lumabas ay si Jomar. Pero hindi na siya yung Jomar na anak ko. Halos kalansay na yung katawan niya, yung mga mata niya ay puti na lang. Yung bibig niya ay nakanganga at may lumalabas na mga uod. Naglalakad siya na parang zombie. Lumapit siya sa akin at bumulong ng mga salita na hindi ko maintindihan. Doon ko nalaman na yung mangkukulam na sinasabi nila ay yung lalaking nakasuot ng robe na nakita ko. Nung nakatingin ako sa kanya ay doon niya kinuha si Jomar. Hindi ko napansin dahil may ginamit siyang mahika. Si Jomar ay naging biktima ng mangkukulam na yon. Hanggang ngayon ay kasama ko pa rin si Jomar pero hindi na siya yung anak ko na dating masayahin at makulit. Isa na lang siyang katawan na walang buhay. Umalis na kami sa barangay namin. Hindi ko na kaya na manatili pa ron at maalala na naging biktima ng isang mangkukulam ang anak ko. Sana ay magsilbing aral ito sa lahat na hindi lahat ng festival ay masaya. Minsan ay may mga taong nagtatago sa likod ng kasiyahan para makapanakit ng kapwa. Magandang araw sa lahat. Ako po si Tita Marisa. May ibabahagi lang po akong kwento na nangyari sa amin ng pamangkin kong si Eman. Noong unang beses na tumira sa lumang bahay, ang pamangkin ko at ang mama niya ay noong 2015. Ang papa ni Eman ay kakamatay pa lang noon na aksidente sa trabaho. Nung undas na taon na yon ay nagpasya yung mama ni Eman na tumira muna sa probinsya para kahit papaano ay makalimot sa nangyari sa asawa niya. At the same time ay makapag-undas na rin. Doon sa probinsya namin sa Laguna ay may lumang bahay ang pamilya namin. Doon tumuloy yung mag-ina. Ako naman na kapatid ng mama ni Eman ay sa Maynila nagtatrabaho. Kaya hindi ko sila nakasama sa unang beses na nagundas sila sa lumang bahay.
Pagbalik nila sa Maynila ay may kinuwento sa akin yung mama ni Eman. Sabi niya, tuwing undas daw ay may mga nagpaparamdam sa lumang bahay. Hindi raw niya alam kung mga kamag-anak namin o ibang kaluluwa. Ang alam ko ay hindi naniniwala sa mga multo yung kapatid ko, kaya nagduda ako sa sinabi niya. Noong 2016 ay nag-undas ulit sa probinsya yung Magina. Sumama na ako sa kanila. Ang sabi ko sa sarili ko ay aalamin ko kung totoo ba yung sinasabi ng kapatid ko. O baka naman ay nagloloko lang siya. Noong 2016 ay 6 years old na si Eman. Nagkukwento na siya sa akin. Sabi niya ay may mga panaginip daw siya tungkol sa isang pamilya na nakatira sa lumang bahay. Sabi ko naman ay baka dahil yon sa mga kwento ng mama niya. Kaya siya nananaginip ng ganoon. Pero hindi yon ang nangyari. May mga kakaibang bagay na nangyari sa bahay. Tuwing malapit na yung gabi ng undas, biglang gumagalaw yung mga laruan ni Eman. Tapos may mararamdaman kaming malamig na hangin na dadaan sa bahay. Para bang may mga kaluluwang dumadalaw sa bahay. Sabi ko sa kapatid ko ay baka naman mga kamag-anak natin ang dumadalaw. Pero ang sabi niya ay hindi raw. Dahil noon pa man ay wala namang nagpaparamdam sa bahay. Tuwing undas may kinuwento sa akin si Eman. Sabi niya ay may kaibigan daw siya na hindi ko nakikita. Ang pangalan daw ay Aling Marta. Sabi ko sa kanya ay hindi ba't ang kaibigan ay dapat kasing edad niya? Bakit Aling Marta ang pangalan? Sabi ni Eman ay matanda na raw ang kaibigan niya pero gusto raw siyang maging kaibigan dahil matagal na raw itong walang kaibigan. Ang sabi ko ay baka naman nananaginip lang si Eman. Pero tuwing undas ay kinukuwento niya sa akin ang mga ginagawa nila ng kaibigan niyang si Aling Marta. Sabi niya ay may pamilya raw na nakatira sa bahay. Pinapakita raw ito sa kanya ni Aling Marta. Tapos ay tinuturuan din siyang kumanta. Mga sinaunang kanta na hindi ko alam kung saan natutunan ni Eman. May mga kwento rin siyang mga nangyari noong araw na si Aling Marta raw ang nagsabi sa kanya. Naisip ko na baka may multo nga na nagpapakita kay Eman. At ang multong yon ay isang mangkukulam. Dahil sa mga panaginip ni Eman ay tinuturuan siya ng mga sinaunang orasyon. Naglagay ng mga kamera sa bahay yung mama ni Eman. Ang sabi niya ay gusto niyang makita kung sino yung kaibigan ni Eman. May nakuha kaming video na may anino ng babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman. Tuwing gabi ng undas natakot yung mama ni Eman. Kaya ang ginawa niya ay nagpasabi siya ng dasal para sa kaluluwa ng babaeng yon. Ang akala namin ay kaluluwa lang ng isang kamag-anak ang nagpapakita kay Eman. Pero dahil sa dasal ay baka sakaling matahimik na ito. Pero hindi yun ang nangyari. Lalo lang nagalit yung kaluluwa at mas lalo pang naging visible sa mga kamera. Tuwing gabi ng undas ay makikita namin ang anino ng isang babae na nakatayo sa tabi ng kama ni Eman. Kaya ang ginawa ng mama ni Eman ay nagpasabog ng asin sa buong bahay. Pero hindi pa rin yun umubra, kaya nagpasya siyang magpatawag ng espiritista para linisin ang buong bahay. Sa isip namin ay baka galit yung kaluluwa dahil sa mga dasal na ginawa namin, kaya ang naisip namin ay patahimikin na lang ito. Pero hindi rin yun gumana, lalo lang nagalit yung kaluluwa. Nung gabi ng undas ay nasunog yung lumang bahay. Naiwan si Eman sa attic dahil sabi niya ay kasama niya yung kaibigan niyang si Aling Marta. Nung makuha ko si Eman sa attic ay nakita ko yung anino ng isang babae na nakatayo sa tabi niya. Hindi ito natatakot sa apoy. Tapos ay nakikita ko na yung apoy ay parang umiiwas kay Eman. Lumipat kami sa ibang bahay at nalaman namin na yung anino pala ni Aling Marta ay yung naunang may-ari ng lumang bahay. Isa itong mangkukulam na sinumpa ng mga tao sa bayan. Kaya natrap ang kaluluwa sa lumang bahay. Mabuti lang at naging mabuti siya kay Eman. Kaya kahit papaano ay nagustuhan namin siya.
Hanggang ngayon ay nagdodrawing pa rin si Eman ng kaibigan niyang si Aling Marta. Nakakatakot man ay minahal din namin si Aling Marta dahil sa kabila ng pagiging mangkukulam niya ay pinrotektahan niya si Eman sa sunog na nangyari. Hello po, ako po si Liza, isang college student. May kwento po ako na nangyari sa akin nung second year college ako. Hindi naman po sa pagmamayabang, pero sa tingin ko ay may katangian ako na wala sa ibang tao. Hindi naman po ako nag-iisang may ganitong kakayahan, pero bihira lang ang may ganito. Nung second year college ako, ay may nakuha akong salamin na may kakaibang katangian. Yung salamin na yon ay nakuha ko sa isang kamag-anak na hindi ko naman kilala. Bigla na lang dumating sa bahay namin yung salamin at sabi ni Mama ay minana pa raw yon sa lola niya. Hindi ko na inalam kung bakit sa akin napunta yung salamin. Ang importante ay meron akong malaking salamin sa kwarto ko sa dorm. Yung salamin na yon ay may kakaibang katangian. Una kong napansin yon nung isang gabi na nag-aaral ako. Nagulat ako kasi nakita ko sa salamin na may parang video na nagpe-play. Yung video ay ako na natutulog sa kama ko. Tapos biglang pumasok sa kwarto ko yung janitor namin sa dorm. May hawak siyang kutsilyo at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Nung makita ko yon ay agad akong tumayo at sinara yung pinto. Nilak ko yon at nilagyan ng harang pero wala naman pumasok sa kwarto ko. Kinabukasan ay nagkwento ako sa mga kakilala ko sa dorm. Sabi nila, baka raw pagod lang ako kaya nag-hallucinate ako. Pero hindi ako tumigil sa pag-iisip tungkol sa nangyari. Sinubukan kong alamin kung saan galing yung salamin. Nung malaman ko na sa lumang bahagi ng dorm namin, yun galing ay nagkaroon ako ng ideya. Pumasok ako sa lumang bahagi ng dorm na hindi na ginagamit. Madumi na yung lugar na yon at ang daming mga gamit na nakatambak. Sa isang kwarto ay nakakita ako ng mga larawan. Mga larawan yon ng mga estudyante na parang nagdurusa. Hindi ko alam kung bakit may mga ganoong larawan doon. Nagdagdag lang yun sa mga tanong ko. Saan galing yung salamin? Ano yung mga larawang yon? Ano ba ang tinatago ng dorm na ito? Isang gabi na naman na nag-aaral ako ay nakita ko na naman yung video sa salamin. Pero iba na yung eksena. Nakita ko na naman yung janitor na pumasok sa kwarto ko. Pero sa pagkakataong ito ay wala na ako sa kama. Hinahanap niya ako sa ilalim ng kama, sa banyo at sa cabinet. Nung hindi niya ako makita ay umalis na siya. Sa puntong yun ay naisip ko na baka may mangkukulam na nagpapakita sa akin ng mga bagay na mangyayari pa lang sa hinaharap. At hindi ako nagkamali. Isang gabi na natutulog ako ay nagising ako sa pagbukas ng pinto. Nakita ko na naman yung janitor na may dalang kutsilyo pero dahil nakita ko na yon sa salamin ay nakapaghanda ako. Nagtago ako sa cabinet at doon naghintay. Nung makalabas na yung janitor ay nilock ko na yung pinto. Kinabukasan ay nag-report ako sa may-ari ng dorm tungkol sa nangyari. Pero sabi nila ay imposibleng gawin yun ng janitor dahil matagal na raw itong nagtatrabaho sa kanila. Hindi ako naniwala at nagdesisyon ako na umalis na lang sa dorm na yon. Pero bago ako umalis ay may nakita na naman ako sa salamin. Nakita ko yung janitor na pumasok na naman sa kwarto ko pero wala na ako sa kama. Sa pagkakataong yon ay may nakita ako sa likod ng janitor. Isang matandang babae na nakasuot ng itim na damit. Nakatitig lang siya sa janitor na parang minamanipula niya ito. Nakita ko rin yung babaeng yon sa mga anino ng ilaw sa labas. Nakatayo siya sa likod ng janitor. Kaya naisip ko na baka siya nga ang may kagagawan ng lahat. Nung makalabas na yung janitor ay nilock ko na yung pinto. Pero nagulat ako nung makita ko na naman yung video sa salamin. Pero sa pagkakataong yon ay iba na naman yung eksena. Nasa kama ako at natutulog. Pumasok na naman yung janitor pero wala na yung matandang babae. Sa puntong yon ay naguluhan na ako. Ano ba talaga ang totoo? Sino ba ang nagsasabi ng totoo?
Yung salamin ba or yung janitor? Nung makalabas na yung janitor, ay nilak ko na naman yung pinto at natulog na. Pero hindi ako mapakali. Kaya naman naisip ko na baka yung matandang babae na nakita ko sa salamin ay nagpapakita sa akin ng mga bagay na hindi ko dapat makita. Baka isa siyang mangkukulam na may gustong mangyari sa akin. Baka gusto niyang mamatay ako sa kamay ng janitor na yon. Pero bakit? Ano bang kasalanan ko sa kanya? Ilang araw ang lumipas at wala na naman akong nakita sa salamin. Naging mapagmatsyag lang ako sa lahat ng bagay. Pero isang gabi ay nagpakita na naman yung matandang babae. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na yung janitor ang nakita ko sa salamin, kundi ako na natutulog sa kama ko. Sa likod ko ay nakatayo yung matandang babae. Nakatitig siya sa akin at may sinasabi siya na hindi ko marinig. Bigla na naman akong kinabahan. Baka may masamang mangyayari sa akin. Pero ilang araw ang lumipas ay wala namang nangyari. Kaya naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Pero isang gabi ay nagulat ako sa nakita ko sa salamin. Nakatayo na naman yung matandang babae sa likod ko. Pero sa pagkakataong yon ay may sinabi siya na narinig ko. Sabi niya ay may mangyayaring sunog. At nakita ko na naman yung video sa salamin. Naglalagablab sa apoy yung buong kwarto ko. Sumisigaw ako at humihingi ng tulong. Pero walang nakakarinig sa akin. Natakot ako sa nakita ko, pero naisip ko na baka tinatakot lang ako ng matandang yon. Kaya hindi ko na lang pinansin. Pero isang gabi ay nagising ako sa amoy ng nasusunog. Pagtingin ko sa paligid ay naglalagablab na sa apoy yung buong kwarto ko. Hindi ako makahinga at hindi ako makagalaw. Para bang may pumipigil sa akin. Nagsisigaw ako pero walang nakakarinig sa akin. Nung magising ako ay nasa ospital na ako. Sabi ng mga doktor ay naagapan daw yung sunog at ako lang ang nasaktan. May estudyante raw na nagising sa sunog at agad na tumakbo palabas. Pero bago siya makalabas ay narinig niya raw ako na humihingi ng tulong. Kaya nasabi niya sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Kung hindi raw dahil sa kanya ay baka natupok na ako ng buhay. Pero sabi ko sa kanila ay hindi yun ang nangyari dahil ako ang unang nagising sa sunog. At wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Pero hindi na ako nakipagtalo pa. Ang importante ay nakaligtas ako. Pero ang nakakalungkot ay yung estudyante na nagising sa sunog ay namatay. Siya raw yung nagsabi sa mga bumbero na nasa loob pa ako. Pero ang totoo ay ako ang unang nagising sa sunog at wala akong narinig na nagsisigaw kundi ako lang. Kaya ang naisip ko ay baka yung matandang babae na nagpapakita sa akin sa salamin ay sinumpa ako at yung estudyante na yon. Kaya pareho kaming nagising sa sunog. Pero dahil sa sumpa niya ay hindi ako makagalaw at hindi ako makahinga. Kaya hindi ako nakalabas. Pero dahil sa kanya ay naligtas ako. Pero yung estudyante na yon ay namatay dahil sa akin. Hanggang ngayon ay natatakot pa rin ako na baka may magpakita na naman sa salamin na yon at baka hindi ko na naman maiwasan ang mangyayari. Pero hindi ko naman maiiwan yung salamin na yon. Dahil sa tingin ko ay yun na lang ang natitirang paraan para malaman ko ang mga bagay na mangyayari sa hinaharap